Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niyang hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ikapitong linggo sa karaniwang panahon at unang araw para sa buwan ng Marso. March 1, panibagong buwan ng pagsisimula din natin ng ating pong paglalakbay at nawa mas mapalalim nito ang ating pananampalataya sa tulong ng mga salita ng Diyos na ibinibigay sa atin sa araw-araw nating pagdalo sa misa o maging sa pakikinig natin sa online. So bilang pagsisimula o pagtatapos ng linggong ito at pagsisimula para sa buwang ito, ating pong balikan ang ilan sa mga mensahe na ipinaalala sa atin ni Jesus sa ating pong mga ebanghelyo. Nung Lunes, nagkaroon po ng issue na mayroong hindi mapalayas na mga demonyo o mapagaling yung isang inaalihan ng demonyo. Kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapalayas. Kung kaya, sumagot si Jesus na sagutin niya yung inquiry ng kanyang mga alagad kung bakit hindi nila nagawang palayasin ng masamang espiritu. Ang sinagot ni Jesus, ang ganitong uri ng espiritu ay hindi mapapalayas kundi sa pamamagitan ng panalangin. So hindi lang basta sa lakas, hindi lang basta sa talino, sa husay, kundi sa panalangin. Dahil sa panalangin, umaasa tayo at iniaasa natin sa Diyos. So tanging sa Diyos nagmumula ang kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. Sabihin niyo nga po, panalangin. Yung pagdarasal, wag na wag nating babaliwalain. Nung Martes, ang pinaalala naman sa atin, dahil napansin ni Jesus na nagtatalo-talo ang mga alagad at nang tanungin niya kung anong pinagtatalunan, ito ay tungkol sa kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Biray niyo, noong Lunes, kahit anong galing nila, wala silang nagawa doon. Ngayon naman, pinagtatalunan nila sino ang pinakamagaling, pinakadakila sa kanila. At itinuro ni Jesus yung aral ng kung sino man ang nagnanais, maging una ay dapat maging huli sa lahat
at maging lingkod ng lahat. Sino man ang gusto maging presidente, maging coordinator, maging pinuno, maging head, hindi yan sa pangalan lamang, kundi ikaw mismo ang unang-unang gagawa ng lahat. Ikaw ang unang hawak ng walis, ikaw ang unang kikilos sa mga gawain, at hindi lang ito basta mando ng mando, utos ng utos. Gawin mo at ipakita mo kung paano gawin. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, dahil nung napansin ng mga alagad na mayroong mga hindi kabilang sa kanila na nakakapagpalayas ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Sinubukan nila itong pagbawalan at nang i-report nila ito kay Jesus, sinabi ni Jesus, huwag ninyo silang pagbawalan. Dahil ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. So yung pinaalala nga na hindi tayo pwedeng maging exclusive. Dahil hindi natin miyembro, lalo na sa simbahan, maraming organizations, kanya-kanya ministry, na iwasan natin yung maging exclusive, na kapag gawain namin, kami lang dapat. Walang ibang dapat na sumasali o walang dapat ibang gumagawa din ng aming ginagawa. Minsan may outreach ang DMI, magkakaroon din ng outreach ang CWL. So, hindi pwedeng magpagalingan o hindi pwedeng magpatagisan. Ay, mas marami kami, mas hindi ganon ang dapat na mentality natin. So lahat, pasok lahat, inclusive ang misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Nung Huwebes, ang sabi naman sa atin, lahat na magiging sanhi ng ating pagkakasala, putulin na natin. Sabi nga po doon, mas mainam pang pumasok ka sa langit na bulag, putulang kamay, putulang paa. Pero pasok ka sa langit, kaysa kumpleto ka, pero doon naman sa impyerno, sinusunog at walang katapusang o hindi namamatay ang apoy. Kaya putulin na ang lahat ng sanhi ng pagkakasala. Kahapon, Biyernes, ito yung tungkol sa usapin ng paghihiwalay. Pinayagan na maghiwalay, pero hindi na pwedeng makisama o mag-asawa sa iba. Dahil ang babaeng o lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. Hindi nyo na matiis na magkatabi sa kama, hindi nyo na matiis na magkasama sa isang bahay, maghihiwalay kayo, pero kayo pa rin ang mag-asawa at hindi yan nagbibigay sa inyo ng kumbaga karapatan na pumatol sa iba. Kapag nag-asawa na, hanggang kamatayan. So hintayin ninyong mamatay ang isa bago kayo mag-asawa uli. At ngayon, dahil nga sa mga lahat ng ito, lalo na sa usapin ng pag-aasawa, kapag humiwalay ang isa, mag-aasawa yung isa, mag-aasawa din yung isa, ang maiiwan yung anak. At dahil sa mga desisyon natin, sa desisyon ng mga mag-asawa, ano ang nangyayari sa mga bata? Nagre-rebelde, nagagalit sa Diyos. At dahil nagagalit sa Diyos, lumalayo na sa Diyos. Dahil para sa isipan ng bata, kung totoong may Diyos, bakit niya hinayaan maghiwalay ang kanilang mga magulang? So sa ganitong mga pangyayari, lumalayo ang mga bata sa Diyos. At ang paalala ni Jesus,
No, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. So, ang paalala, no? Kasi parang nawawala na po yung panahon na ang mga magulang masipag dalhin ang mga bata habang bata pa, no? Sa pagsisimba. Kahit ang mga lolo't lola, sila ang nagdadala na madalas, no, sa mga bata sa simbahan. Kaya lang, paano natin sila mahihikayat? The way tayong magsalita. Kaya nga, maganda rin yung sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, diba? Pinaalala sa atin na ang tao binigyan ng senses, binigyan ng mata, ng pandama, binigyan ng katalinuhan, ng isip, lahat yan ibinigay na sa Diyos. O ng Diyos sa tao. At yun ang pagiging tao. Pero nakakalimutan natin, umasal tao. Ang nangyayari, asal hayop tayo. Yung simpleng naririnig nila sa bibig natin, malaking impluwensya kung sila ay lalapit kay Kristo o lalayo kay Kristo. Kaya ngayong kala natin, wala lang, nagiging expression lang natin, yung pagmumura, yung paninigaw, yung mismong tayo matatanda, maririnig at lalabas sa ating mga bibig, yung mga panlalait sa mga bata, pangbubulyaw o pangsisigaw. So, paano natin sila masasabing, punta tayo ng simbahan? Kaya muli, no? Sana po, ang paalala sa atin, kung hindi tayo ang dahilan ng paglapit nila kay Kristo, sana po hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo kay Kristo. Amen?